Pero bago pa man tuluyang sumabog ang init sa loob ng kanyang puson, bigla tong huminto sa paghalik sa kanya at ganon din sa paghima sa dibdib niya. Her eyes widened nang umalis din to sa pagkakadagan sa kanya. Di siya makapaniwalang sa unang pagkakataon, inayawan na naman siya nito. Nainiwan na naman siya sa ere at di maintindihan ni Sandra kung bakit nakaramdam siya ng kahungkaga na maiwan siya sa sofa at si Leonardo naman naglakad patungo sa executive chair nito. I've given you a job and you can start tomorrow. Formal ang mukhang sabi nito na makaupo doon. Sumandal to tumingin sa kanya na parang wala lang nangyari. Samantalang kanina habang hinahaplos ang kanyang katawan, punong-puno ng pagnanasa ang mga mata nito. Ganon kabilis na wala yun. At yun ang kinasasama na loob ni Sandra. Mahirap tanggapin na may lalaking kayang baliwalain ng ganon ang karisma ng isang Micaela Cassandra Mondragon. O sadyang napaka-unpredictable lang talaga ni Leonardo, kaya hirap siyang basahin ng mga kinikilos nito. Lalo tuloy siyang na-curious sa pagkatao nito at ngayon na nakuha na nito ang atensyon niya, hindi na siya nito tatantanan hanggat di niya nakikilala ng lubos. 1 out of 10 lang ng mga lalaking nakakasalamuhan niya ang nakakakuha ng ganong atensyon ni Sandra. Parang baliwalang tumayo mula sa sofa ang dalaga sa kabila ng pamamasa ng panggitna niya habang sinasalubong ang tingin ni Leonardo. Hindi siya nag-abalang ayusin ang sarili nang maglakad siya pabalapit dito. Umupo siya sa visitor's chair katapat nito habang nakalaylay ang isang manggas ng blouse niya kaya bahagyang nakalitaw makinis na dibdib niya sa kalawa. Ngunit sa halip maapektuhan, dumilim pa ang tingin ng binata. Ganyan ka ba kung humarap sa boss mo? You did this to me tapos ngayon magrereklamo ka. You kissed me first. At nasarapan ka naman. Halik lang ginawa ko sa'yo pero nilaspag mo naman ang ano ko. Pinamulahan ng mukha si Leonardo na lihim niyang kinangiti. Bukod sa prangka naman talaga siya magsalita, dinagdagan pa niya yon ng pagiging bulgar. Isa yon sa mga paraan niya para lalong makilalang lalaking kaharap. Ngayon, alam na niyang cute pala to kapag nag-blush. Kapag kwan, napailing na lang ang binata pagkatapos na makipagtagisan ng tingin dito. Siguro nakita nito sa pagdating sa pakikipag-argumento, di basta-basta nagpapatalo si Sandra. Good! So, untag niya rito nang di siya nito pansinin at sa halip hinarap ang mga papeles na ginulo niya kanina. Sabi mo sa akin ang trabahong inaalok mo at siguraduhin mong ikakatuwa ko yun kung ayaw mong buong opisina mo na ang guguluhin ko. Mabilis itong tinapos ang pag-ayos ng mga folder. At muling sumandal sa swivel chair bago nagsalita na nakatitig na sa kanya. Simula ngayon ikaw na magiging personal assistant ko. Monday to Saturday ang pasok mo, 8 a.m. to 4 p.m. Free food and accommodation ka sa bahay ko maliban sa mga personal needs mo. Bukod sa Sunday or SD mo, pwede mo rin gawin lahat ng gusto mong gawin pagkatapos ng duty mo. 462 pesos per day ang sahod as per minimum wage para sa mga non-agriculture worker. Dumiwanag ang mukha ni Sandra nang marinig niya na non-agriculture siya ilalagay ni Leonardo, kaya di niya gaanong naintindihan ang tungkol sa mga ikakaltas daw nito sa sahod gaya ng ibang mga empleyado. Okay na yun. Kahit nga barya lang magiging sahod niya, at least sa office siya nito mag-work at hindi sa putikan. So, kung bukas ako magsisimula as your personal assistant, ibig sabihin, last day na ngayon ng sekretary mo sa labas? Kahit di man siya kaharap sa salamin, sigurado si Sandra na nangislap sa tawa ang mga mata niya. Biruin mo. Pinahirapan siya nito tapos siya lang naman palang mananalo. Oh, sorry. Bahagyang tumikim ang binata bago nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi ko nga pala nalinaw sa iyo ang ibig sabihin ng personal assistant na nilutukoy ko. You don't have to, of course. Alam ko ng trabaho ng isang personal assistant. I told you, kailangan mong palitan ang lousy na babae yun sa labas. Pinaningkitan siya nito na mata bago umiling. Maayos at masipag na secretary si Mary Rose. Wala ko nakikitang dahilan para palitan siya. Unti-unting nagsalubong kini ni Sandra. Kung ganong may secretary ka na, may personal assistant ka pa? Personal assistant, ibig sabihin, yaya. Biglang deklara ni Leonardo. Napatayo si Sandra. Yaya? Malakas at nanlalaki ang mga matang bulalas niya. Are you kidding me? Malakas na pumalatak ang binata sa naging reaksyon niya. Mukha ba ako nagbibiro, Miss Mondragon? Nakataas ang dalawang kilay kaya ngumitito sa kanya. Ito ang best job position na kaya ko ibigay sa iyo. Base na rin sa resume na ipinasa mo. Ayaw mo namang magtanim, hindi ba? Halos puro kasinungaling lang kasi ang mga nilagay niya sa resume na ipinasa dito, na hindi niya nilagay ang experience niya noon sa fast food nung high school pa lang siya.
Anong trabaho nga namang may bibigay nito sa aplikanteng tulad niya na wala ni isang job experience? Pero kahit na sa itsura pa lang niya, mukha ba siyang taga-tanim lang? Tapos ngayon, yaya? Masyado namang iniinsulto siya ng lalaking to. Malakas na hinampas ni Sandra ang ibabaw ng mesa ni Leonardo at tinignan to ng matalim. Hindi pa ako nababaliw para maging yayo na isang kagaya mo, jerk. Isang pang-iinsulto sa akin at malalaman mo talaga kung sinong kaharap mo. I am not insulting you. Humingi ka ng posisyon maliban sa pagtatanim, binigyan kita. Blankong mukha niya kaya hindi niya malaman kung ano ba talaga ang totoong plano nito sa kanya. Last and final offer ko na talaga to sa'yo, Miss Mondragon. Kung di mo tatanggapin at patuloy kang mananatili dito sa farm bilang aplikante, mapipilitan akong ipahatid ka sa mga tauhan ko palabas sa farm na to. Feeling na Sandra umakyat lahat ng dugo niya sa mukha dahil sa narinig. Ngayon lang talaga may nang insulto at nang banta sa kanya ng ganon at hindi niya yun matatanggap. Mamamatay muna ako bago ko tanggapin ang pagiging yaya mo. Gago ka? And FYI, magsistay dito ako as guest at hindi bilang aplikante mo. Feeling mo naman? Hindi mo yun magagawa kung wala kang pera. Bumalik ka na lang dito kung gusto mo kapag afford mo nang maging guest dito. Natigilan si Sandra. Oo nga pala. Saan nga naman aabot ang natitirang 1,000 sa wallet niya? Gayon may wala siyang balak na magpatalo sa kumag na to. May 1,000 pesos pa ako. Bayad mo yon sa 1,000 kinuha mo sa wallet ko kanina. Mabilis na sagot ni Leonardo at kulang na lamang pandilatan siya nito ng mga mata. Pasalamat ka nga di pa kita pinapadampot sa mga pulis dahil sa pagnanakaw mo ng wallet ko. Lalong uminit ang mukha at ulo ni Sandra dahil sa pambibintang nito. Hey, hindi ako magnanakaw. You are dismissed, Miss Mondragon. Mabilis na pigil na binata sa pag-hysterical niya. Bumalik ka na lang mamaya for your orientation kapag tinanggap mo ng offer ko. Para kapag makapagsimula ka na bukas, pero kung hindi, you are free to leave. Shit you. Kahit sa bahay mo lalayas ako eh. Tiningnan niya muna ng matalim si Leonardo bago nagmamadaling tumalikod at lumabas ng opisina nito. Siya namang pagpasok ng sekretary nito kaya't nagkabungguan silang dalawa. Napasigaw siya na malakas dahil muntik siyang matumba sa sobrang lakas ng impact noon. Butit na pahawak agad siya sa hamba ng pinto. Sorry po, miss. Hindi ka ba marunong kumatok? Bigla tong nataranta na parang gustong magpaliwanag. Kumukulo ang dugo niya sa Leonardo na yon tapos tatagdagan pa ng sekretary nito. Hindi niya maintindihan kung ba't ang init ng dugo niya sa babaeng yon kahit wala namang ginagawang masama sa kanya. Ang totoo niyan, maayos nga to kung pakidunguhan siya. Baka naman inggit ka lang dahil mas pinipili pa siya ni Leonardo kaysa sa'yo. Nangiinis pang sabat ng kanyang isipan. Ako? Maiinggit? No freaking way. Pabagsak na sinandal ni Leonardo ang likod sa malambot na upuan nang maiwan siyang mag-isa sa loob ng opisina niya. Pakiramdam niya napagod siya sa pakikipagtalo kay Sandra. Umpisa pa lang alam na niya kung anong ugali ang meron to, ngunit hindi niya akalaing ganon kalala. Pero sa likod na pagiging arogante ng dalaga ay ang nakakaakit itong imahe. Matibay ang self-control ni Leonardo pagdating sa tukso dahil na rin sa trabaho niya. Di niya na mabilang ang mga babaeng empleyadong tinanggal niya dahil lang sinubukan siyang iseduce habang nagtatrabaho. Kahit ang mga guest dito sa bukid ni Luis, nalantaran din kung magpakita ng interes sa kanya, binaliwala niya dahil sa tinatawag na professionalism. Bagaman aminadong binata na kapag nasa labas siya ng farm, maraming babae na ring dumaan sa mga kamay niya. May mga naging girlfriend na rin siya noon at ang isa sa mga yon, katrabaho na niya ngayon. Ngunit sa lahat ng babaeng yon, hindi alam ang totoong pagkatao niya. Wala ni isa sa farm maliban kay Aldrin ang nakakakilala sa tunay na siya. Ganon siya kagaling magtago, kahit ng kanyang emosyon. Hindi rin siya basta-basta humahanga sa isang babae. Kaya nga pagkatapos ng huling relasyon niya, na ngayon ay katrabaho na niya, hindi na ulit siya nagkaroon ng girlfriend. 3 years na rin yatang nabakante ang puso niya. Wala rin siyang niligawan sa loob ng mga panahong yon. Kahit mga babaeng pansamantalang pupuno sa mga pangangailangan niya bilang lalaki, wala rin. Baka nga pagtatawanan siya ng kapwa niya lalaki kapag na lamang 3 taon na siyang self-pleasure lang. Ayaw niya kasing maapektuhan ng trabaho niya dahil lang sa init ng katawan. Pero pagdating kay Sandra, nasisira ang pagiging professional niya, lalo na ang self-control niya. Mabilis na bumaba sa puso niya lahat ng iniisip lang niya kapag kasama niya to kaya't hindi niya mapigilan ang sariling patulan to sa tuwing hinahamon at inaakit siya.
at ang dalaga pa lang ang gumawa noon sa kanya. Hindi lang nito kayang painitin ang ulo niya kundi pati na rin ang kanyang katawan. Kaya nga sinusubukan niya itong itaboy bago pa man to ang mapasabugan niya ng 3 taon niyang pagtitiis. Uminit ang pakiramdam ni Leonardo nang maalala niya ang nangyari sa kanila sa sofa kanina. Katunayan, kahapon pa lang ang pag-iinit niyang iyon na mag-isa niyang binibigyan ng solusyon. Kung hindi lang talaga sumagi sa isip niya kanina kung bakit nasa gantong sitwasyon siya ngayon, baka di na siya nakapagpigil pa. Nagkamali ba ako ng desisyon? Napaunat sa kinaupuan niya ang binata at agad pinakalma ang ano niya. Kanina pa nagwawala sa loob ng pants niya ang matuloy sa pagpasok ng sekretary niya. Nakita niyang naudlot kanina sa pang-aaway na naman dito ni Sandra. Marahas siyang napabuga ng hangin bago pa to tuluyang makalapit sa kanya. Sir, tumawag po si Mr. M. Pinapakamusta niya. They'll call him. Ako na ang bahala magsabi sa kanya. Kailangan niyang putulin agad ang pakikipag-usap sa sekretary niya bago pa nito mapansin ang pamumukol sa harapan niya na di magawang pakalmahin dahil hindi mawala sa isip niya si Sandra. Naalala niya ang suot nito na lumabas ng opisina niya. Baka masalubong na naman ito si Aldrin at iba pang guest o lalaking empleyado at mabastos. Thank you, Mary Rose. Gawin mo na lang yung pinapagawa ko sa'yo. Yung contract po ni Miss Mondragon? Tumango si Leonardo. Paano kung di siya babalik at di niya tanggapin ang offer ninyo, Sir Leo? Ngumisi siya na makahulugan. Trust me. Mukhang naintindihan naman yun na sekretary niya kaya tumango ito tsaka nagpaalam ng lalabas. Pagkaalis nito, niligpit na rin muna ni Leonardo ang mga papeles na kaharap niya kanina. Lalabas na rin sana siya para sundan si Sandra, pero dahil hindi siya pwedeng humarap sa dalaga na hindi pa rin napapawi ang init sa katawan niya, nanatili muna siyang nakaupo sa swivel chair. Dahil sigurado naman siyang hindi na ulit papasok ang sekretary niya hanggat di niya ipinatatawag. Sinimulan na ni Leonardo ang ritual na 3 taon niya nang ginagawa na mag-isa. Ngunit bago yon, binaksan muna niya ang drawer at mula roon, tumambad sa kanyang panin iba't ibang toys for men. Dahil hirap siyang magpigil kaya hindi na siya namili pa. Kung anong unang nadampot, yun na lang sinuot ng binata sa kahabaan niya. Isa yung vibrating masturbator, kinokontrol via cellphone app. Pwede rin i-control na magiging partner niya kahit nasa malayo. Pero sa parte ni Leonardo, solo lang niya yung ginagamit. Naka-customize ang settings nun depende sa tindi ng pagnanasa niya. At dahil parang sasabog ng pakiramdam ng binata, tinodo niya na ang level nun. Napakapit sa swivel chair ang isang kamay niya na magsimula iyong mag-vibrate sa kanya. Pati ang upuan halos umuga na rin sa lakas niyon. Napamura si Leonardo nang maramdaman niya ang pahigpit na pahigpit ng vibrating sa kanya. Soundproof ang opisina niya kaya tinayaan niyang sariling umungol. Lalo pang gumaspang ang boses ng binata sa sobrang sarap. Tulad na madalas niyang ginagawa, sinubukan ni Leonardong wag mag-isip ng kahit anong imahe ng babae sa isip niya. Dahil sa taas ng respeto niya sa mga to, hanggat maaari, ayaw niyang pagnanasaan ng mga to. Maliban na lang kung totoong kaulayaw niya. Ngunit nabigong muli siya na sumagi na naman sa isip niya ang alindog ni Sandra. Di na siya nakontento sa laroang nakasuot niya nang maalala ni Leonardo ang malalambot na dibdib ng dalaga na kanina lang nasa mga palad niya. Muli siyang napamura at nakagat ng mariin ang ibabang labi habang nakatingala sa kisame nang alisin niya ang vibrating masturbator at ipalit ang kamay niya. Para siyang nauubusan ng lakas, napapasandal sa upuan pero sobrang ginhawa ng pakiramdam. For 3 years, isa yon sa naging stress reliever ni Leonardo. At nang dahil sa desisyon niya mukhang araw-araw niya na yung kakailanganin dahil sa stress niya tuwing nakakaharap sila ni Sandra. Hindi pa siya naglilinis ng sarili ng bigla, bumukas ang pinto at nilawanon ang babaeng kasalukuyang laman ng isip niya. Natatarantang itinulak ni Leonardo ang swivel chair palapit sa lamesa. Tinago sa ilalim nun ang malagkit na kamay niya. Narinig niyang may nahulog sa sahig. Nanlaki ang kanyang mata na makitang ang vibrator yon. Lalo siyang natarantang dinampot yon nang marinig niya, papalapit na ang mga yabag ni Sandra. Nauntog pa siya sa mesa na magangat siya ng ulo. Nakalimutan ni Leonardo ang malagkit na kamay at naihawak yon sa parteng na untog at eksakto naman, nakatayo na pala sa harap niya ang dalaga. Humalukip-kip to at tas nung nakatunghay sa kanya, I'll take it at gusto ko nang magsimula ngayon. Hindi napigilan ni Leonardo ang mapamura nang mapagtanto ang ginawang paghawak sa buhok ng malagkit niyang kamay.
Mabilis pa sa 4:00 tumalikod siya para punasan ng buhok bago pa man yon mahalata ni Sandra. Ngunit sa pagkataranta niya, ang kabilang kamay ang nagamit niya imbes kumuha ng tissue, kaya yon naman ang nanlagkit. Napamura na lang sa isip niya ang binata. "Humarap ka nga sa akin, bakit ka ba nakatalikod?" Untag nito sa kanya. "May tinatago ka ba?" Dahil sa nagdududa nitong tono at ayaw ni Leonardo na mas lalo tong magduda, mabilis siyang humarap dito. Hawak pa rin niya sa kamay ang vibrating masturbator, kaya dahan-dahan siyang umupo ulit sa swivel chair para sana pasimpleng ibalikin sa drawer at maglinis ng kamay gamit ng alcohol. Pero biglang tumukwang si Sandra palapit sa kanya, kaya di na siya nakagalaw. It felt awkward. Kanina lang laman to ng malikot niyang imahinasyon at ngayon, nasa harapan niya at abot kamay na niya. Di niya napigilan ang sariling mapatitig dito. He wanted to grab her, taste her. He wanted to take her and make her mine, katulad na naging laman ng kanyang imahinasyon habang pinaliligaya ang sarili kanina. Kinailangan tuloy ni Leonardo na pigilin ang urge na mapalunok nang mahuli ni Sandra ang mga mata niya at nagkatitigan silang dalawa, and his manhood twitched once again. Wala sa oras, napapuna siya ng pawis sa noo. "At bakit ka ba namumutla? Daig mo pang nakakita ng multo." Komento nito at saka tinapik-tapik ang kanang pisngi niya. "Are you really okay?" He took a deep breath bago tinabig ang kamay nito dahil pakiramdam niya. Parang lalo nang umiinit ang pakiramdam niya. "Bakit ka ba bumalik ka agad?" Sa halip, naiinis na tanong ni Leonardo. Nakakainis naman talaga eh. Bigla-bigla na lang siya nitong tinalikuran kanina. Tapos kung kailan naman nasa ganong sitwasyon siya, saka ito babalik? Wala sa timing. Buti na lang talaga nakaraos na siya bago pa man ito dumating. Baka di niya na talaga mapigilan ang sarili at dito niya mabunto ng init ng kanyang katawan. Ngayon pa nga lang na sinusundan niya ng tingin ang bawat paggalaw ng labi nito. Parang tukso na may eksenang nagbabadya na bumalik sa isipan niya. Napakunot ang makinis itong noo. "What? Ikaw kayo nagsabi sa akin bumalik kapag naisipan kong tanggapin ang ino-offer mo." Leonardo cursed in his mind again before finally managing himself to calm. Isang malakas na tikim ang pinakawalan niya nang humarap siya sa dalaga. "Sinasabi mo ba na kaya ka bumalik dahil tinatanggap mo na ang job offer ko?" Umupo si Sandra sa upuan na nasa harapan ng executive table niya. She was sitting almost at the edge of the seat like a princess. Kung di lang talaga to nagtataas ng kili at nagsasalita, iisipin mo talagang isa siyang kagalang-galang na prinsesa dahil sa kagandahang taglay. "You heard me." Anito at nag-cruise ng legs kaya't lalong lumitaw ang makinis itong hita. "Starting today, you'll be my master and I will be your yaya. Are you happy now, darling?" Puno ng sarkasmong sabi pa ni Sandra. "Now, let's seal it with a shake hands." Nabitawan ni Leonardo ang hawak na vibrating masturbator sa gulat nang biglang nilahad ni Sandra ang palad nito sa harapan niya at nahulog yon sa sahig. Nataranta na naman kasi siya dahil paano niya yung tatanggapin kung di pa niya nalilinis sa mga kamay. Imposible hindi ito magtataka kapag naramdamang nanlalagkit siya. Sa malas, tumalsik pa yon malapit sa paan ng dalaga. Huli na para damputin yun ni Leonardo dahil naunahan na siya nito. Nanlalaki ang mata ng binata na makitang hawak na ni Sandra ang bagay na kanina lang nagpapaligaya sa kanya at ngayon tinititigan ito ng husto. Sorry but don't worry. Malinis naman yan." Namumulang paliwanag niya. "I don't care if you use it or not. Meron din naman akong sex toy sa bahay. Hindi ko nga lang dala." Di makapaniwalang napatitig siya rito. "Gumagamit ka rin ng ganyan?" "Syempre hindi tulad nito. G-spot vibrator to be exact." Lalong tumiim ang mga titig ni Leonardo sa dalaga. Tila inis namang pinaikot nito ang mga mata. "Huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Di lang naman ikaw ang may needs, no?" Napakurap-kurap si Leonardo. Di niya alam kung anong mararamdaman sa nalaman na yon. Isa pa naman sa mga katangiang tinitingnan niya sa isang babae ay ang pagiging conservative. "Liberated ka nga talaga," naiiling niyang sabi. Sabay bawi ng vibrator niya sa kamay ni Sandra pero nilayo nito roon. "Ibibigay ko lang to sa'yo kapag pumayag kang taasan ng sahod ko. Or else, malalaman ng buong bukid ni Luis na ang general manager nila walang sex life at umaasa lang sa vibrator." Una sa lahat, pigil ang pagtiimbagang. Nasansala ng binata sa iba pang sasabihin ng dalaga. "Active ang sex life ko. Maraming babaeng nagkakandara pa sa akin kaya hindi ko kailangan ng sex toys.
Pangalawa, kahit i-announce mo sa buong mundo ang tungkol dyan, hindi ko tataasan ang sahod mo dahil pantay-pantay ang pagpapasahod ko sa mga empleyadong gaya. Di na siya nito pinatapos sa pagsasalita. Walang ano-ano, dinala nito sa ilong ang vibrating masturbator niya at inamoy-amoy. What the? Hindi pala ginamit ha? Ngingiti-ngiting wika ni Sandra pagkatapos. Ano? Tataasan mo bang sahod ko o hindi? No. Mariing umiling si Leonardo na makabawi sa pagkabigla. Napipikon, sinubukan niya ulit bawiin sa kamay ng dalaga ang vibrator niya pero tinago pa nito yon sa likod. Umigting ang panga niya dahil nagsisimula na namang maputol ang pagtitimpi niya. Miss Mondragon, I'm warning you. Sa halip makinig sa kanya, dumukwang ito. Nilapit ang mukha sa kanya. Hindi yun sapat para maglapat ng mga labi nilang dalawa, ngunit sapat para matigilan siya at mapalunok sa gahiblang pagitan na lamang ng kanilang mga labi. Ang sabi mo, active ang sex life mo, hindi ba? At di mo kailangan ng ganitong bagay. And it's true. Mahinang sagot ni Leonardo habang di niya mapigilan ng sarili na mapasulyap sa labi ng dalaga. Then let me keep it. Kahit wag mo nang taasan ang sahod ko. No worries. Iingatan ko to katulad ng pag-iingat mo. At kung ayaw mo na may makaalam dito, be good to me, darling. Tiimbagang nanapatay ang binata. Ibibigay mo ba sa akin o hindi? Hindi. Kailangan mong patunayan na hindi mo to kailangan. Lalo pang umigting ang panga ni Leonardo habang nakakuyom ang kamay niya. Okay, keep it and I'll prove it to you. Umangat ang sulok ng mga labi ni Sandra para bang nanalo sa kasunduan nilang dalawa. So, ano-ano ang kailangan kong gawin bilang yaya mo, darling? I-o-orient ka ni Mary Rose. Siya na lang kausapin mo. Nasa kanya rin ang kontratang pipirmahan mo. Okay. Nagkibit to ng balikat at tumalikod na sa kanya. Ciao, darling. Pahabol pa habang pakembot-kembot na naglalakad palabas ng opisina niya. Nagtitimpi pa rin si Leonardo habang sinusundan niya ng tingin ng magandang pagkakaumbok ng pang-upo ni Sandra. Parang wala sa sariling naigalaw niya ang mga daliri na parang ini-imagine ng sariling kuko na nakabaon sa dalawang umbok noon. Napamura na lang siya na mapagtanto ang ginawa. Seriously, nagawa pa niyang pagnasaan na naman ang babaeng dahilan kung bakit kumukulungay ng dugo niya at ang laki kaya ng problema niya. Nakipag-deal lang naman siya kay Sandra kahit alam niyang di totoo mga sinabi niya kanina. Problemado, nasapo na lang ni Leonardo ang noo. Paano kapag napatunayan ng dalaga na hindi siya nagsasabi ng totoo? Siguradong katakot-takot na pang-aasar na naman ang aabuti nito sa kanya.